Samantala, kinilala din ni Pangulong Aquino ang pagsisikap ng TESDA graduates na magkaroon ng mas magandang buhay at matulungan ang bansa para sa paglago nito. Inihayag ito ng Pangulo sa pinakamalaking pagtitipon ng technical vocational students sa Cuneta Astrodome kahapon. Dito ay tiniyak din ng Pangulo ang paghasa sa kakayahan ng mga Pilipino at pagbuo ng mas marami pang mga oportunidad para sa ating mahihirap na kababayan. Yan ang tinutukan ng aming kasamang si Rocky Ignacio. Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang pinakamalaking pagtitipon ng Technical Vocational Scholars sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA sa Cuneta Astrodome. Bahagi ito ng pagkilala ng Pangulo sa mga scholars na nagsisikap upang maging mabuting bahagi ng lipunan kasabay ng pagpapabuti ng kani-kanilang pamumuhay. Umabot sa may 6,000 trainees at graduates mula sa National Capital Region, Region 3 at Region 4A ang dumalo kung saan ang outstanding TechVoc graduates ay kinilala sa kanilang pagtahak sa landas ng pagbangon sa karalitaan. May tema na pagpupugay sa mga TESDA Scholar, layunin nito na ipakita implementasyon ng TESDA Scholarship Program na isa sa mga pangunahing hakbang para sa paglikha ng dagdag trabaho at pagresolba sa usapin ng job mismatch. Gayun din, nagpupugay tayo sa transformasyon sa buhay ng ating scholars. Sa inyong lahat po, congratulations. Pag-upo nga po natin sa pwesto, nabatid natin ang isa sa mga dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ang walang trabaho at napapag-iwanan. Ito po ay ang job skills mismatch o ang di pagtutugma ng kakayahan ng graduate sa pangangailangan ng ating pong mga industriya. Tuloy, marami ang nauuwi sa mababang kalidad ng trabaho na may kakarampot ding sweldo. Sa ganitong sitwasyon, paano nga naman maaruga ang pamilya at maitataguyod ang kasan? Kung hinayaan lang natin umiral ang ganitong problema, hinayaan na rin natin na humaba at lumala ang siklo ng pagdurusa ng marami nating kababayan. Kaya naman, agad natin kinausap ang mga industriya, tinanong natin kung ano kanilang pangangailangan. Sinuklian naman nila ito ng pakikisa kung saan sila mismo ang tumanggap ng mga trainees sa kanilang mga kumpanya. Ngayon po, nasa 8.4 million na ang course graduates ng TVET. Ayon sa Pangulo, ang masinop na paggamit ng pondo ng bayan sa ilalim ng daang matuwid ang epektibong hakbang sa paghatid ng programa kontra kahirapan. Naglaan ang Aquino Administration ng tulong sa iba't ibang scholarship program ng TESDA katulad ng Training for Work Scholarship Program o TWSP, Private Education Student Financial Assistance o PESFA at Special Training for Employment Program. Sa kasalukuyan ay may 8.4 million ang katao ang benepisyaryo ng training program ng TESDA. Kurso po ang tinutukay natin dito at ang mga nagtapos. Meron po kasi mga graduates na kumukuha ng higit ng isang kurso, kaya hindi po 8.4 million na katao yan. Isang bahagi lang ng TVET ang Training for Work Scholarship Program o TWSP. Sa tulong ng pribadong sektor, sinasanay natin ang ating scholars sa iba't ibang larangan gaya sa IT, BPM, Semiconductor and Electronics, Agri-Fishery, Tourism, General Infrastructure, and Automotives. Nitong Agosto, ang bilang na nagtapos dito nasa 857,943. Ang maganda po, ayon sa pag-aaral, 71.9% nito ang nakahanap agad ng trabaho. Malayong-malayo po ito. Malayo po ito sa 28.5% na employment rate dati. Kung titingnan pa ang ilang industriya, pumapalo sa 91.26% ang employment rate ng mga napagtapos ng TESDA at Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines o SEPI. Konti na lang po, 100% na o bawat graduate natin dito makakahanap ng trabaho. Gusto ko sana magarantiya yun. Kaya lang pag yung nag-graduate po doon, hindi naghanap ng trabaho, baka walang trabaho sa makuha. No? Kabilang po sa mga benepisyo ng TWSP, sina Meryl, Renji, nakita natin kanina si Christina. Napakinggan po natin ang kwento nila pagkatapos magsanay sa TESDA.
Patunay lang po ito. Ang ipinangako natin, tinutupad natin, hindi lang sa salita, kundi mas importante sa gawa. Sa pamamagitan ng pagsasanay na tumatagal ng ilang buwan, agad tayong nakakapaglatag ng desente at marangal na kabuhayan sa napakaraming Pilipino. Ganyan po ang prinsipyo ng Daang Matuwid. Pinagkakalob ang benepisyo, hindi bukas makalawa, kundi dapat nauna. Kasunod nito, kinilala ng Pangulo ang transformasyon na ginawa ni TESDA Director General Joel Villanueva sa ahensya na dating nabalot ng kontrobersya at katiwalian. Ang inyong inaambag na buwis sa kaban ng bayan ay isa namang nakakatulong sa pagbibigay ng pagkakataon sa marami pa nating kababayan. Iba po talaga kapag ang namumuno ay gaya ni Secretary Joel Villanueva. Yun kasi pinalitan niya, ang dami na nga ginawang, alam na nyo, may gana pang magdemanda ngayon. Si Joel po, isang tapat, masipag at maasahang lingkod bayan. Ito pong si Joel, nung nag-aaral pa, ay isa ng kilalang atleta. Saan man po siya mapabilang na kupunan, itinuturing si Joel na star player. Siyempre, magiging magaling ka lang na atleta o manlalaro, puos ka ng sipag at dedikasyon. Kung may disiplina at handa ka magsakripisyo sa pag-iensayo. Si Joel talagang pinaghirapan ang nais makamtan. Kaya nga tsaka tayo, anuman ang kanyang itinataguyod at itinuturo, hindi siya nagmamarunong lang. Hindi siya nakukontento sa pagbabasa lang ng libro, hindi sapat sa kanya ang matutuhan lang ang mga teorya at konsepto ng isang larangan. Aktual niya itong ginagawa at sinusubukan. Ngayon nga po, pati pagiging barista, sertipikadong barista na rin si Joel. Ginamit ang talento at karanasan upang lalong pagandahin ang inaalok ng mga programa ng ahensya. Ulitin ko lang po, basta dati-rati ko siguro, may administrator ng TESDA, masabi lang may napag-graduate kami, okay na. Si Joel po, sa pakipagtulungan sa ating DOLE, sa ating pang-ahensya ng gobyerno, una-muna, may saysay yung pinag-aaralan. Pangalawa, sinisiguradong may patutunguhan ang mga nag-graduate. Talagang kompleto regados po. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.